Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Bago na namang karakter ang aabangan natin sa Lilet Matias. Ito nga ay si Dingdong Dantes. Sa nalalapit na pagtatapos nga nito ay marami-rami pa tayong aabangan. Alamin natin, welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Binugbog nga sa kulungan si Attorney Alon dahil kahit nasa kulungan na nga si Alon ay nananatili pa rin nga siya na isang mayabang. Nakatikim tuloy siya ng bugbog sa loob ng kulungan. Sinubukan nga niyang humingi ng tulong sa mga gwardya ng kulungan pero pinagtawanan nga lang siya ng mga preso sa loob. Naipasok na din nga si Patricia sa loob ng kulungan. Matinik daw ang abogada nitong si Patricia. Dahil kahit huling-huli na nga si Patricia ay hindi pa rin nagpatinag. Pinanindigan nga ni Patricia na wala siyang kinalaman. Nakampante raw kasi si Patricia na madidismiss lang ang kaso laban sa kanya. Mabuti na nga lang at mabilis nakapagdesisyon ang korte. Nabigyan agad ng warrant para kay Patricia. Kaya swak na swak tuloy si Patricia sa loob ng kulungan. Sabi nga ng ating bida ay mag-enjoy muna si Patricia sa staycation niya sa loob ng kulungan. Wala kasing bail ang kasong murder na isinampa kay Patricia. Muntik pa nga raw maawa ang ating bida na si Lilet sa tita niyang si Patricia. Mabuti na nga lang at nakapagpigil pa si Lilet. Ayon nga kay Kurt ay tama lang ang ginawa niya para matapos na sa wakas ang paghahanap nila ng hustisya. Kaya nga mas lalong naging desidido nga ang ating bida na mahanap na si Vivian na magiging key witness nila para mabulok na talaga ng tuluyan si Patricia sa kulungan. Gagawin daw ni Lilet ang lahat para mangyari iyon. Habang iniisip naman ni Lilet ang kapatid niyang si Ira, ay hindi niya alam na mag-isa pa lang binisita ni Ira ang tatay ng magiging anak niya. Tuwang-tuwa nga kunwari si Attorney Alon nang makita si Ira. Nagpaawa si Attorney Alon sa harap ni Ira. Pero hindi na nga tumalab kay Ira ang paawa effect ni Alon. Sinabi nga ni Ira kay Alon na nagising na siya sa katotohanan at tinanggap na ni Ira na tama talaga ang atin niyang si Lilet noon pa man. Pero sinabi nga ni Alon na nilason lang ni Lilet ang utak ni Ira. Sinabi ni Ira kay Alon na ayusin niya muna ang buhay niya bago nga siya makipag-ayos sa ating bida na si Lilet Matias. Puro kahihiyan daw kasi ang nadulot ni Ira sa ating bida na si Lilet. Sumwegway naman itong si Alon na ayusin daw nila ang sa kanilang dalawa. Alang-alang daw di umano sa kanilang magiging anak. Hinawakan ni Alon ang kamay ni Ira, pero bumitaw lang si Ira. Hindi raw ganon ang gustong ayos ni Ira. Bumagsak daw si Ira ng dahil kay Attorney Alon. Kaya hindi na daw siya ulit magpapadala pa ni Attorney Alon. Ginamit mo ko, niloko mo ko, pinaniwala mo kong tayo. Yan ang mga salitang lumabas sa bibig ni Ira. Kaya ngayon daw ay gusto nang tapusin ni Ira ang lahat. Wala na raw sila ni Alon. Tapos na kung anuman ang namamagitan sa kanilang dalawa. Kahit pinagpilitan pa ni Alon ang sarili niya kay Ira, ay hindi na ito umubra. Matigas na ngayon ang puso ni Ira, kahit manghingi pa ng ilang pagkakataon si Alon. Kayang-kaya daw ni Irang panagutan ang anak nila kahit sarili lang niya. At si Alon daw, panagutan daw niya ang lahat ng kasamaang ginawa niya. Si Alon at si Patricia ay magbabayad sa ginawa nila. Dumating naman si Ramir sa presinto kung nasaan ang asawa niya na si Patricia. Si Lilet agad ang kinausap ni Ramir. Habang nag-uusap ang mag-ama, ay walang humpay naman sa pagpipicture sa kanila ang mga press. Dumating na rin sa presinto ang abogada ni Patricia. Pinigilan ng abogada ni Patricia ang mga press sa pagpicture sa kliyente niyang si Patricia. Pero sumagot si Lorena.
na hindi na raw makakalabas pa si Patricia sa kulungan. Magdudusa daw si Patricia sa kulungan, gaya ng ginawa niya sa anak ni Lorena na si Ino. Pero pinagtanggol si Patricia ng kanyang abogada. I-save na lang daw di umano ni Lorena ang energy niya sa courtroom. Hindi raw kasi makakatulong sa kaso ang mga yun. Nakita ni Patricia ang asawa niyang si Ramir. Nakatingin lang ito sa kanya. Sinabihan niya si Ramir na hahayaan lang daw ba ni Ramir na mabulok siya sa kulungan. Ginamit pa nga ni Patricia ang anak nilang si Trixie. Pero palaban ang ating bida. Sawang-sawa na raw ang tatay niyang si Ramir sa mga kasinungalingan ni Patricia. Nagbanta si Patricia sa kanilang lahat na iisa-isahin sila kung sakali na makalabas siya. Kaya pinigilan na siya ng abogada dahil pwedeng lumala pa ang kaso niya sa mga sinasabi ni Patricia. Pagkatapos ng tensyon sa kulungan, ay tinawagan naman ni Ramir at Lilet si Trixie. Pinilit ni Ramir na umuwi si Lilet o si Trixie, pero ayaw talaga ni Trixie. Hindi pa raw kasi kaya nitong si Trixie na harapin si Lilet. Kaya pinaliwanag naman ni Lilet na wala siyang kasalanan sa ginawa ng mami niyang si Patricia. Sabay binaba ni Trixie ang tawag kay Lilet at Ramir. Sa loob nga ng selda kung nasaan si Patricia. Hindi nga ma-imagine ni Patricia ang nangyari sa kanya. Naging emosyonal nga si Patricia sa loob ng selda. Kaya pinagtitinginan nga siya ng mga inmates niya. Kinabukasan nga ay dinalaw agad siya ng abogado niya. Binalita kay Patricia na deny ang motion nila na mag-bail si Patricia. Kaya kinakabahan na nga si Patricia sa mangyayari sa kanya. Dumating naman si Lorena sa kulungan. Narinig niya lahat ng pinag-usapan ni Patricia, pati na rin nga ng abogado ni Patricia. Kaya alam na ni Lorena na si Vivian talaga ang susi sa lahat. At kapag nagsalita si Vivian ay game over na si Patricia. Pero lumaban pa rin si Patricia. Habang walang ebidensya ay wala daw kaso si Patricia. Kaya wag na raw umasa pa si Lorena dahil hindi na malilinis ni Lorena ang pangalan ng anak niyang si Ino. Kinabukasan nga ay natagpuan na ng mga pulis ito ngang si Vivian, ang susi sa lahat ng krimen ni Patricia. Nadakip si Vivian ng mga pulis kaya gigil na gigil si Patricia. Sinabi niyang abogado niya na mahirap na ang kaso ni Patricia ngayon. Panigurado daw na dinidiin na ni Vivian si Patricia sa mga kapulisan. Pero sinabi nga nitong si Patricia na hindi raw magagawa yun sa kanya ni Vivian. Pero nagkamali si Patricia dahil nilaglag na siya mismo nitong si Patricia o nitong si Vivian. Naisip kasi ni Vivian ang anak niyang may sakit kaya napaamin na siya sa mga pulis at sa harap ni Lilet na si Patricia ay ngano talaga ang pumatay kay Atty. Meredith. Magiging star witness na nga itong si Vivian sa kaso ni Patricia. Ilalabas na din ni Vivian lahat ng ebidensya para patunayan sa korte na kriminal si Patricia. Ano kaya ang magiging desisyon nitong si Trixie? Mananatili kayang tikom ang bibig nitong si Trixie? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.